Bakit ang puso ng tao madalas lumilikha ng sarili niyang Diyos-Diyosan? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Jocelyn Domingo, Jennifer Magpalana, and Willie Baltasar. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions araw-araw. Now, yung pag-usapan po natin ay patungkol sa gintong baka na nilikha ng bayan ng Israel doon sa disyerto ng mga panahon na feeling nila God is delayed or Moses was delayed. Now, basahin po natin sa Exodus chapter 32. I-share ko po muna yung background, no? Noong mga panahon po na ito ay nasa disyerto na sila. Matapos palayain sila ng Diyos mula sa pagkalipin sa Ehipto, dinala sila sa disyerto. And during this time, si Moses po ay nakikipagniig sa Diyos. Tumatanggap ng salita mula sa Diyos upang ibigay sa mga tao. Si Moses po ng mga panahon na ito ay nasa bundok. At yung iniisip ng mga tao, baka kaya hindi siya dumadating, maybe, patay na siya, we don't know what happened to him. So, kailangan nating dumiskarte ng sarili. Sabi po dito sa Exodus chapter 32, when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, "Up, make us gods who shall go before us." So sabi nila, si Moses ang tagal dumating or we don't know what happened to him. So, we're all alone. So, nagtipon-tipon sila si Aaron po kasi yung leader nila. Pag wala si Moses, si Aaron na yung pinaka-head nila. Lapit sila kay Aaron. Sabi nila kay Aaron, kailangan nating gumawa ka ng mga Diyos na siyang mangunguna sa atin. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we don't know what has become of him. Di tayo sure kung darating pa si Moses. So Aaron said to them, "Take off the rings of gold that are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me." So si Aaron, makikita nyo dito, talagang weak leader siya. Hindi siya yung merong strong leadership kagaya ni Moses. Yung mga weak leaders kasi pag na-pressure ng tao, sumasabay sa agos. So sabi ni Aaron, okay, lahat ng mga ginto ninyo, suot-suot ninyo, pinikwintas ninyo, nasa tenga ninyo, o kung ano mang gintong mga articles meron kayo, dalhin nyo dito. So, verse 3, so all the people took off the rings of gold that were in their ears and brought them to Aaron. And he received the gold from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, "These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt." Pinalitan agad nila yung Diyos nila. Sabi nila, pagkatapos nilang gumawa ng gintong baka, sabi nila, ito yung mga Diyos natin, O Israel, na nagpalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, people are naturally forgetful of God. Tayo po mga tao, naturally, ang tawag po namin dito, yung mga seminarians, ang tawag po namin dito sa seminary, yung tao, totally depraved. Ibig sabihin, talagang lubos na makasalanan yung tao na lagi na lang nakakalimot sa Diyos. Wala po yung iniwan sa atin, no? Madalas natin nakakalimutan ng Diyos. Madalas po natin nakakalimutan yung mga blessings ng Diyos in the past. Madalas po natin nakakalimutan na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang tumulong sa atin sa pinakamatitindi nating problema sa buhay. Sa mga pinakamatitindi nating pinagdaanan sa buhay, merong Diyos na tumulong sa atin, pero sa dumarating pa rin yung mga panahon na nakakalimutan natin yung Diyos natin. At nagsisimula tayong magtiwala sa tao, nagsisimula tayong magduda, marami talagang pagkakataon, no, na yung ginawa ng Diyos in the past sa buhay natin, nakakalimutan natin, tas napapalitan yung ating puso ng pagdududa. Napapalitan yung ating puso ng takot, ng pangamba, at nagsisimula tayong umasa sa mga tao sa paligid natin. Umaasa tayong magbago yung sitwasyon natin, no? Umaasa tayo sa mga
pangyayari sa buhay natin, imbes na umasa tayo sa tunay na Diyos. At pag nakalimutan natin yung Diyos, madalas napapalitan natin siya ng mga idols. Kaya po sa dive deeper video natin, no, right after this, pag-uusapan natin bakit yung puso ng tao kinukonsider na factory of idols. Ibig sabihin, pagawaan ng mga idols, pagawaan ng mga Diyos-Diyosan yung ating mga puso. So pag-usapan po natin yon. Number 2 po, people tend to invent their own gods. Tayo pong mga tao, mayroon talaga tayong tendency na gumawa, mag-imbento ng sarili nating mga Diyos-Diyosan. Ako po, aware talaga ako sa sarili ko na pag nag-interpret ako ng Bible, may hindi lamang po ako eh. Lahat po ng mga tao may ganong tendency umimbento ng sarili niyang Diyos. Mapapansin niyo po yan na minsan pag nag-interpret tayo ng Bible, minsan hindi na natin ini-interpret ano ba yung sinasabi ng Biblia. Minsan, gumagawa tayo ng Diyos natin, pinapasok natin dun sa Bible para mag-fit sa sarili nating lifestyle, sa sarili nating mga kagustuhan. Gumagawa tayo ng Diyos kung ano yung gusto nating, katangian ng Diyos. Mapapansin niyo po yan sa, sa social media. Lagi na lang may mga taong nag-interpret na, okay, God is love. Kasi yun ang gusto natin eh, God is love. Totoo naman. Pero minsan, ini-emphasize natin yung pagmamahal ng Diyos to the point of tolerating evil, tolerating sin. Na tanggap naman ako ng Diyos sa kalagayan ko kung ano man ako. No? Kahit na yung mga choices ko sa buhay ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sasabihin natin, God is love. He loves me just as I am. Mahal ako ng Diyos kung kahit ganito yung lifestyle ko, kahit hindi ko pa baguhin yung lifestyle ko, naiintindihan ng Diyos yun. Alam ng Diyos yung sitwasyon ko, naiintindihan niya kung bakit nagpapatuloy ako sa mga choices ko sa buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. But, God is love. Mahal ako ng Diyos. Hindi natin nakikita na God is holy. Ang Diyos ay banal. At hindi Diyos ang nag-a-adjust sa atin. Tayo ang nag-a-adjust sa standard ng Diyos. Tayo nag-a-adjust sa kalooban ng Diyos. Tayo ang nag-a-adjust sa sinasabi ng Diyos patungkol sa paano dapat tayo mamuhay dito sa mundo. So may tendency tayo na yung Diyos, kumbaga sa mga katangian ng Diyos, pinipili lang natin. Pero hindi na natin gusto na yung Diyos marunong din magparusa, yung Diyos ay banal, yung Diyos ay, hindi niya ito tolerate yung kasamaan. Minsan pinipili lang natin yung makatangian ng Diyos na nag-fit sa ating lifestyle. And be careful, mga kapatid, because we have this tendency to invent our own gods. Number 3 po, people can corrupt weak leaders. Naalala ko po, sabi ni Rizal, tal pueblo, tal gobyerno. Ito po yung sakit ng bansa natin, no? Madalas pinagbibintangan natin yung mga leaders natin na mga corrupt. Pero sa totoo lang, yung mga tao, sila yung mga corrupt, nangunguna sa korupsyon. Kaya ang ine-elect nila, mga corrupt din. No? Tal pueblo, tal gobyerno. Kung ano yung taong bayan, ganun din yung gobyerno, ganun din yung mga namumuno sa bansa. At yung mga weak leaders naman, malalaman mo na weak sila kapag hindi sila tumatayo ayon sa katotohanan. Si Aaron po, kilala niya naman si Moses, alam naman nila kung sino si Yahweh, pero because of pressure, kumbaga sumasabay sila sa agos. Kaya napakahirap maging leader na, may conviction, may integrity. Lalo na pag dumadating sa punto na nape-pressure ka ng mga tao sa paligid mo, and we have this tendency to please people. We have the tendency na pasayahin yung mga tao imbes na pasayahin yung tunay na Diyos. Na paano po natin ito isa sa buhay, itong mga pinag-aaralan natin? Number 1, examine whether you have created your own God. Examine po natin yung ating mga puso. Baka naman, sa pagbabasa natin ng Biblia, sa pag-aaral natin, ang Diyos na meron tayo sa ating isipan, sa ating puso ay inimbento lang natin pala.
Kagaya po ng golden calf. Inimbento nila yung golden calf kasi yun yung Diyos-Diyosa na gusto nila. Yung gintong baka na yun kasi yun yung Diyos ng pagpapala. Yun yung Diyos ng fertility. Si Baal, yan yung Diyos na nagpapayaman sa mga tao. Nagpapaunlad sa mga tao. Nagsusustain ng kabuhayan ng mga tao. So, yung baka, gintong baka, hindi lang po basta gintong baka yan. Yan yung Diyos-Diyosa ng mga panahon nila na, God of fertility, God of rain, God of storm, na ang Diyos na nagpapala sa mga tao. So minsan ganoon na lang ang tingin natin sa Diyos patungkol sa prosperity, no? Yung Diyos na pinagmumulan na lahat ng mga blessings. Totoo naman, pero minsan doon lang tayo nakafocus sa Diyos na nagpapala. Pero nakalimutan na natin yung iba pang mga katangian ng Diyos. Lalo-lalo na yung holiness of God. Na hindi Diyos yung nag-a-adjust sa atin. Tayo yung nag-a-adjust sa Diyos. Tayo yung nagpapabago sa Diyos. At hindi natin binabago yung katangian ng Diyos. Kaya pa maraming mga tao nahuhulog sa prosperity gospel. Kasi gusto nila Diyos ng kayamanan. No? Pag nanampalataya ako sa Panginoong Jesucristo, I put my faith in Jesus Christ, I will be blessed. Tapos yung blessing, definition ng blessing ay laging material blessing. Hindi po yun ang Diyos ng Biblia. Number 2 po, establish in your mind that God is never delayed. Yung problema po rito sa Exodus chapter 32, nisip nila si Moses delayed sa pagbaba. Pwedeng namatay na. Minsan, tayo po ang naisip natin, no? Gusto natin yung Diyos, dahil nga yung puso natin ang hilig lumikha ng mga Diyos-Diyosan. Ang gusto nating mangyari lagi, yung Diyos ay kumikilos ayon sa ating timeline. Yung mga tao rito sa Exodus chapter 32, isip nila, si Moses delayed. Si Yahweh delayed. Pero mga kapatid, God is never delayed. Yung Diyos, kumikilos siya ayon sa kanyang timing, ayon sa kanyang kapanahunan, ayon sa kanyang inilaan at takdang panahon. Hindi po natin iniisip na delay ang Diyos. O hindi po natin iniisip na, Lord, kumilos ka according to our timing, ayon sa ating kapanahunan. Establish in your mind that God is never delayed. Kasi po, pag naisip natin na de-delay ang Diyos, no? Doon po pumapasok yung pagdududa. Doon pumapasok yung idolatry. Now, we started to put our trust in people na tutulong sa atin, kikilos sa atin, at mag-provide sa atin, etc. etc. Number 3 po, exemplify biblical leadership by seeking to please God. Ipakita po natin yung biblical leadership sa pamilya natin, sa mga tao sa paligid natin, organization, business, o association, o pagiging leader sa gobyerno, o pagiging leader sa eskwelahan. Exemplify, ipakita natin yung biblical leadership sa papaanong paraan? By seeking to please God. Hindi po to please people. Kung ikaw ay leader ng organization sa iyong eskwelahan, or maybe sa church, or sa family, we have the tendency to please people. Pasayahin lang yung mga tao. That's not leadership, that's weak leadership. Yung strong leadership, yung biblical leadership, ito yung nililid mo yung tao sa tama. Nililid mo yung tao sa kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Nililid mo yung tao regardless of their feelings and emotion, whether they like you or not. Yung biblical leadership, you seek to please God. You have only one audience, an audience of one. Nakatingin ka lagi sa Diyos, Lord, masaya ka ba sa leadership ko? Masaya ka ba sa ginagawa ko? Masaya ka ba sa patutunguhan namin? You're only pleasing God and God alone. That's biblical leadership. Hindi tayo sumasabay sa agos o sa mga kagustuhan ng mga tao. We don't please people. We please God. Now, para po sa ating discussion, why do you think people sometimes prefer a God they can control instead of the true God? Para naman po sa ating dive deeper, why is the human heart considered a factory of idols? Pag-usapan po natin yan. Tayo po yung manalangin. Father God,
When I read about the golden calf, I see how quickly people forget you. I know my heart can do the same. Sometimes I trust things I can see more than I trust you. Forgive me for the idols I build in my thoughts and desires. You alone are worthy of my worship. Please change my heart so I love you more than anything else. Keep me close to Jesus, who shows me who you truly are. I want to worship you in truth and with a loyal heart. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung meron po ay natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.